use. Household use? No pros. Sir, marketing kasi yun eh. Marketing? Mm. Talaga nga rin marketing. Tama kaya yan eh. Sir. Anti-cancer. Baba. Ano ba yung pinaka-dahilan bakit na-develop si Nopros? Ano nga ba, sir? Nga eh. Ito, gumagawa ba kayo? Kayo dalawa? Ano lang, sir? Sa setting niya, sa board lang, sir. Board lang? Ay, hindi kayo gumagawa ng ano? Hindi pa kami nag- Ano ba karamihang kalimitang nagiging problema ng isang rep? Sa ano lang, sir? Not cooling. Not cooling, bakit? Microleak. Microleak, ano pa? Defective PCB board. Stang-up Defective compressor. PCB board, ano yung mga prone na problema ba ng isang rep? Bakit siya lagi nagkakaproblema? Barado. Mm. Barado? Pag poor cooling, Sir, pasok. I spill too much. Oh, boss! Yield. Mm. Ano? Yan. Ay ka. Bakit nidevelop si Nopros? Ano ba dahilan ni Nopros? Sabi nga ni Sir, tamad daw mag-defrost unang-una. Bukod doon, ano pa Sir? Ano ang problema ng frosting build-up na rep? Malakas sa kuryente. Malakas sa kuryente. Yun. Mm. Ano pa? Yung tubig, sir, di ba, ngayon ang nakakasira sa ref? Yung tubig nakakasira sa rep? Pag inano mo, may tubig sa ilalim. Pumapatak. Sa no-frost ba, wala nga masyadong tubig na pumapatak? Meron. Meron pa rin. Oo. Sinasabi mo sir, yung nasa likod nung rep, yung may tumutulong tubig doon. Drain pan. Anong nagiging hassle pagka kumukuha ka ng, nagbebenta ka ng yelo sir? Ano nagiging problema? Open and close. Yung tumitigas, mahirap kumuha. Mahirap kumuha, nagagamitin mo sir. Yun. Kutsilyo. Kutsilyo. Mayroon pa ano naman eh. Scraper. Scraper. Ice pick. Ice pick. O, ano nagiging problema sir? Tusok. Yun talaga ang dahilan kung bakit na-develop si Nopros. Dahil sa pahirapang pagkuha ng produkto ng mga nagbebenta ng sir. Yung gagamitin nila ng medyo matalim, medyo matigas na bagay, pangtusok, pangkuha dun sa kinukuha nila. For example, yung karne. No, sir? Ngayon, nasusobrahan na tutusok. Pag natusok, sino nakatusok na ng rep dito? Ako hindi pa. Hindi pa sir. Hindi pa naman. Wala ingat kami, ganyan. Walang umamin. Wala Mapagalitan ng nanay eh. Dapat resulta lang talaga. Ganyan. No, sir? Yun yung pinaka-dahilan kung bakit na-develop si Nopros. No, sir? Dahil po sa kalimitan na tutusok. Eh, bakit nga ba kumakapal yung yelo ng isang non-frost na or frost na rep? Direct cooling kasi sir. Direct cooling, ano ba? Pulang pan. Pagka bukas yun, sir, yung moisture papasok. Ngayon, matutunaw yung mga yelo nandun. Pwede rin Mag-ice cube siya. Yun, sir. Yun yung dahilan kung bakit Mm. kumakapal ng yung inyong rep. Sir, dahil sa pagbukas mo ng rep mo, pasok, labas si cool air, napansin nyo yung medyo mabigat na parang usok. Mm. Then, entry naman si atmospheric pressure na may dalang Warm. moisture. Moisture. O yan. Si moisture, magbabalik yan into liquid to Mm. solid. Yun yung kakapal dun sa inyong rep. Yun yung kumakapal. No, sir? Kaya na-develop si Nopros para hindi ka na madalas mag-defrost. No, sir? So, si ref, sir, yung ordinary ref natin is may compressor,
thermostat, relay, overload, Mm. ano ba? Cabinet valve, cabinet switch. Tama ba, no, sir? Pan. Ngayon, sir, dinagdagan niya ng pyesa sa no frost. Ano yung dumagdag? Unang-una, sir, is meron tayong timer. Si timer, yun nag-ooperate kung kailan gagana si heater. Meron tayong dalawang heater. No, sir, si heater, siya yung tumutunaw dun sa namuong yelo dun sa evaporator mo. No, sir? Dalawang klase ang heater natin. Meron tayong cabinet heater tsaka yung drain heater. Mm. Kilala. No, sir? Then, meron nag-ooperate kay heater. Tinatawag natin siyang thermodis. No, sir? Kabaligtaran siya ni thermostat. Si thermostat is controlling temperature ng lamig. Ano po ba? Yes, sir. Si thermodis is controlling temperature ng init ni heater. Kapag na-reach niya na yung tamang init nung natutunaw na yung yelo dun sa evaporator mo, mag-automatic si heater. Mamamatay siya ng kusa by means of automatic na si thermodis. No, sir? Meron tayong mga sir, merong fin force or yung fanless na no frost. Kapag fin force is evaporator na merong blower. Yung evaporator niya, yung blower niya is nandun Sa likod. mismo nung inyong. So yun yung kanyang Thermo. nagsisirculate nung lamig. No, sir, hihigupin niya yung lamig ng evaporator, ibubuga niya dun sa mismong loob ng inyong. No, sir, walang chance ang tumigas yung yelo or yung karne na nilalagay mo dun. Kasi hindi siya nakadikit dun sa mismong evaporator. Hindi tulad ng mga naunang evaporator. No, sir? Dikit talaga siya. Direct contact. Kaya kumakapal yung Yes, sir. yelo at nagkakaroon ng ito, sir, hindi. Kasi blower na siya yung nagpapalamig dun sa sistema. No, sir? Ang nagiging problema ngayon dito kapag natakpan or na yung blower, wala nang sirkulasyon. Minsan, yung sa itaas lang yung nag-yelo, yung sa baba, walang lamig. No, sir? Kasi natatakpan yung sirkulasyon ng hangin. No, sir? So, paano ba nag-ooperate yung ganitong sistema? No frost. No, sir? Ang normal na ref, sir, di ba? Kapag naglagay ka ng karne dyan, the long run, dapat is titigas. Tama po ba? Sir, no? Yes, sir. So, kapag dilagyan natin siya ng sistema ng no frost, is automatic system siya. Hindi lang po lamig ang mag-automatic, pati po yung kanyang heater. Mamamatay si compressor, di ba, magpapalamig. Tama po ba? No, sir? Then, after na magpalamig, sir, pumapal yung yelo niyan, mag-automatic yan. Gagana naman si thermos, si heater. Operated by the timer. Meron tayong tinatawag na timer doon sa. So, paano ba nag-ooperate si timer? Merong 3, 1, 4, 2.
Okay, yan. Ganyan, sir. Ito yung kanyang line 1. Dito pupunta yung line 2. Ito yung timer natin, sir. Si timer natin is operated by means of 220 volts. Meron po yung motor. No, sir? Sinusuplayan ng 220 volts yung motor niya, sir. Gagana yung, kumbaga sa relo ninyo, sir. Di ba meron tayong, kapag ang relo natin is merong nakasetup na timer, di ba mag-baserya? No, sir? So, ganun din po yung setup niyan, sir. Meron tayong switch on dito sa dalawa na to, sir. Ito, line 2. Line 2. Ito, line 2. Heater. Dalawang heater yan. Yung heater sa evaporator, saka heater dun sa drain. Tapos meron tayong fan motor. O, sir. Dito gagana yung ating timer. Pagka sinupply mo ng 220 volts siya, gagana yung timer niyan, yung mechanism niya, sir. Ngayon pipili siya. Alin ba yung papaganahin niya? Yung 4 ba na nakakonect yung fan motor? Or yung 2 na nakakonect yung thermodisc? Then, heater. Pipili lang po siya sa dalawa na yan. Kasi hindi po pwedeng magsabay itong dalawa na to. Gumagana si heater, tapos gumagana si fan. Ano mangyayari? Maapektuhan yung karne po ninyo. No, sir? Yung produkto po ninyo doon sa inyong evaporator. Kasi sabay na gumagana eh. Ano ba trabaho ng heater? Drain. Init. Eh yung fan. Palamig. Hindi. No, sir? Para mag-circulate ng hangin doon sa evaporator ninyo, eh nagsabay gumana yan, sir. Circulate yung inyo. Nag-circulate yung init doon sa loob ng cabinet, naapektuhan yung karne. No, sir? Dapat, sir, hindi po gumagana yan. Habang gumagana itong thermodisc na to or yung heater na to, sir, ang tinutunaw lang niya yung mismong namuo doon sa mismong evaporator. Di ba meron tayong thin type na evaporator doon sa likod? Kapag may blower? No, sir? Yun lang yung tutunawin nun, sir. No, sir? Hindi na apektuhan yung buong loob ng cabinet nung inyong ref. No, sir? Kapag mag-automatic na yan, sir, mamamatay na yan, sir, gagana ulit si blower, timer by means of timer, gaganahan si blower, sisirculate nyo muna yung init, kasi namatay na si heater, nagkaroon ng accumulate na heat yan, then sisirculate nito, para mabawasan yung init nito at hindi mahigop ni kompreso yung init na ginawa na. Ano ba trabaho ni compressor natin? Di ba to absorb heat? O sir, pag nagsabay yan, magkakaroon ng malfunction, mabibigla yung inyong sistema. So before gumana si compressor, dapat meron po ng time delay yan, gana muna si fan, para ma-circulate yung init na nabuo dito, sir, then bago gumana si compressor. Kasi itong heater na to, nakakonect yan mismo, nakadikit mismo yan dun sa evaporator ninyo. Para mabilis yung pagtunaw ng namuong yelo. No, sir? So yun yung trabaho nito. Sir, question. Saan magsisirculate yung init, sir? Sa buong ref? Fridge tsaka freezer? Hindi. Freezer lang. Doon sa mismong evaporator lang. Doon sa likod sa mismong evaporator lang. Kasi kapag gumana to, hindi dapat gagana si fan. Pag gumana si fan, doon masisirculate ang buong init. Uwapin na, na. sir? Buwan eh. Pag ginana yan, pumali yapin. No, sir. Masira eh. Question about dito, sir. Masira yung karne. Meron tayong 4 na method para makapag defrost. No, sir? Yung ating no frost. Meron tayong 4 na method, sir. Unang method, sir, para ma-defrost mo yung inyong sistema. Sir, ano yung number 1? Number 1, sir, by means of time. Meron siyang sinusunod na oras. For example, sir, sa loob ng 3 araw, sir, mag-automatic dapat si timer. Papaganahin si Hintay. no, sir. Kasi ang pagbabantay po nito, sir, medyo matagal po ito kasi medyo matagal bago mag-accumulate ang yelo dun sa evaporator ninyo, di po ba? Nawa. No, sir, minsan 2 hanggang 3 araw. Doon pa lang automatic Lambat bala. si timer. Doon pa lang siya magtutunaw ng
namuong yelo dun sa evaporator Evaporator. ninyo. No, sir, yun yung first method by means of time. Fixed time po yun, sir, no? Mhm. Kapag naabot niya na yung 3 araw, 2 hanggang 3 araw, dun pa lang siya mag-automatic. Dun pa lang gagana yung heater system ninyo. No, sir. Pangalawa, ano yung pangalawa? Pangalawa, sir, by means of door opening. Binibilang niya kung ilang beses nabuksan yung inyong pinto. Bakit, sir, binibilang yung pagbukas ng pinto? Kasi yung ma-accumulate yung yung yelo. Oh, saan ba nanggaling yung yelo dun sa no frost ninyo? Or dun sa ref ninyo? Moisture. Di ba dun sa pagbukas ng pinto? Mm. Pasok si init na hangin na merong Moisture. moisture, tapos titigas ulit yun, yung moisture na yun. So, doon kumakapal yung yelo. Ngayon, meron tayong defrost system na binibilang niya ilang beses na buksan yung pinto. Galing. Oh. Nakakubasa, no? Yes, sir. Yun yung pangalawang method para mag-automatic yung inyong meron siyang electronic device na bumibilang kung ilang beses na buksan yung pinto ninyo. Pangatlong method, sir, is ano yung pangatlong method? Yeah. Ano, number of hours running. Number of hours running. Ano Mhm. yung sinabi niyo dyan, sir? Will defrost the unit. Di ba time data? Di ba, sir? Di ba time? Parehas. Hindi, Pwede meron na sa yung timer. sinabi dyan eh. Ano yung sinabi niyo dyan, sir? The defrost heater is in series with the thermodist. Hindi yan, sir. Yung isa. Yung kasunod yan, sir. A clock is after a predetermined. Ayun, yun. Predetermine. Ano ibig sabihin ng predetermine? Kumakapal na yung yelo. Predetermine, sir. Yung una kasi is exact time. No, sir. Meron siyang sunod-sunod na exact time. Ito yung predetermine. Ano ibig sabihin ng predetermine? Pag nauna ng Ito, by means of time din. Kaya lang, meron siyang Depende. Parang oh, gano'n. depende sa pagkapal ng yelo. Kasi, yung nauna kasi, sir, fixed time na 3 araw. Oo. Ito, sir, Depende. depende sa pumapal na yelo. No, sir, hindi siya fixed time, meron siyang determined time. No, sir, mag-automatic siya, depende dun sa kapal ng yelo dun sa evaporator po ninyo. Pero sir, pwede din pala wala yung number 2 na yung depende sa bilang ng bukas ng pinto. Kasi predetermined na sa ano, pwede na siyang bumasi doon kung paano pala yan. Oo, sir, kaya nga meron tayong 3 method or 4 na method. Ito yung mga method natin, sir. Kung ginamit niyo yung pangalawang method, bibilangin mo ngayon as a technician. Bibilangin ko, ilang beses ko itong bubuksan para mag-automatic siya. Kapag ikaw ang gumagawa niya, sir, bibilangin mo talaga yun. Ilang, pag ganitong beses ba, mag-automatic siya. Mga So, ilang bakit program, sir? Ginagawa naman. Program? Oh, naka-program yan, sir. mga ilang kaya sir? May standard pa. Depende yun sa design ng unit. Sa mga ilang yung interval niya? Ilang seconds or pagbukas? Oo. Basta kada bukas niya yun, sir, bibilangin niya na yun. Basta mabilis na lang, sir. Baka count kita, sir. Baka count niya, basta binilang na yan pila niyang beses. For example, 50 times. Oh, 50 times, marami ng moisture ang pumasok doon sa evaporator po ninyo. Pumapal na po yan. No, sir? Kaya alin yung time na sinusunod? Or door opening. Kasi sa 10 beses mo binuksan yan, hindi na magkakapal ng mabilis yung ano eh. O depende yun sa oras na binuksan mo. For example, tsakapit ng oras ba yun may saring... Bibenta ng yelo. Di ba sir, nagkakaroon ng... O yun, sa problema sa nagbebenta ng yelo kasi madalas ang frequent ang bukas ng pinto. Pwede yan rin, sir, halimbawa, atin ang maglagay ako ulit mga 5 galon mo kanyan. Magkayan, mag-moisturing na ito na, sir. Pwede nangyari sa nita kami magkayan, frost na. Itang pamagkabit, yung paglalagay ng karne or ano sa walang problema. Hindi kakapal yung yelo po ninyo. Okay po. Opo. No, sir? Kapag kapal lang, yung pagbukas mo ng pinto. Kasi pag entry ng moisture, yun yung problema. Sir?
Hindi yung na-incorporate na sabat yung mga procedure na yun nandun, hindi. Pipili ka lang ba o nandiyan na lahat? Depende yun sa design ng unit, sir. Baka yung design ng unit, ginamit yung number 1 method, number 2 method, number 3 method. Hirap no, hanapin mo no. Mag-asa sa manufacturer, ilalagay niya lahat to. Oo. Lalo na yung mga electronics niyan, yung LG na two-door, no sir? Yan, meron mga automatic system yan, may binibilang na pinto yan. Ng bilang beses na nabuksan. Yun kasi yung problema natin, sir. So, kailangan natin masolusyonan yun. Oo nga eh. Meron pang pangapat. Ano yung pangapat? So, yung pang-apat, sir, is wala na siyang timer na ginagamit. Gumagamit siya ng two-way line 1, line 2, line 2. Nakakita na kayo dito, sir. Karang mag-electrical, bago din eh. Nanin, kahit ano eh, simple na din eh. Normally open sa isa. Single pole, double throw. Switch yan, di ba? Mas kilala sa two-way switch, three-way switch. 2 ways na sir. Two-way switch, di ba? Two-way. O, sir. O, ngayon, nilagyan niya ng symbol ng thermometer or temperature. Magiging thermostat niya ito. Kapag nag-automatic na si compressor, lumabig na yung kumapal na yung yellow, sir, mag-automatic yan. Tama ko ba? By means of thermostat. Papaganayin niya naman si heater. Nabawasan yung lamig dun, sir, kasi gumana yung heater, gagana naman si compressor. Ito yung pang-apat na method. Kada automatic ni compressor, gana si heater. Walang pagkapal ng yelo dun sa no, sir? Hindi tayo No, lagi. sir, wala na siyang timer na ginamit. Yung nauna, sir, meron silang timer na ginamit. Yung number 1 tsaka number 3, timer by means of timer. Number 2, by means of door opening. Number 4, method is by means of Double. automatic system. Na, sir? Ang normal natin, ganyan lang, sir. Kapag na-reach na ni compressor yung tamang lamig, kumamatay si compressor, mapapahinga. Tama ko ba? No, sir? Kaya lang yung yelo, nandun pa rin. Pakapal ng pakapal habang gumagana si compressor. Tama ko ba, no, sir? No, ito yung lagyan nila ng heater. Kada automatic ni compressor, gana naman ni heater. So, yun yung pang-apat na method. Mas maganda yan. So, question, sir. Oo. Doon naman po papasok ngayon si kasunod ni Rep. Ano ba yung kasunod ni Rep? Aircon. Freezer. Ah. Meron tayong upright freezer at chest type freezer. Ano yung advantage ni upright freezer? Disadvantage ni upright freezer. Advantage ni chest type freezer kay upright freezer. Mas malakas magpalamig siya, Fran. Mas malakas magpalamig si upright kaysa kay chest type. Chest type ito mas mabilis. Di ba chest type, yan lang ang freezer niya? Hindi, di ba sir, ang chest type para sa ice cream saka meat. Para hindi Wow. masyadong hard frozen. Diba yung upright? Upright talaga. Sobrang tigas niyan eh. Saan ba ginagamit yung upright? Frozen yellow. Frozen meat. Frozen meat. Ano ang kalimitan nagiging problema ni upright? Dumidikit, mas mabilis kumapal. Kasi kada open mo ng pinto, labas ang malamig na hangin, pasok ang mainit na may dalang moisture. Sure. So ngayon, merong automatic system si upright. Si chest type, wala. At advantage ni chest type is mas dense yung malamig na hangin. Pagbukas mo ng pinto, walang Pang ice labas cream ng malamig na hangin. Mabigat Mas mabagal mag-accumulate ng
pagkapal ng yelo. Kasi nga po, dense ang malamig na hangin. Kada bukas mo ng pinto, di ba pag ano yung pinto doon, sir? No, sir? Yung iba sliding. No, sir? Para hindi, kung minsan, once a year, kung mag-defrost ka sa chest type, kung meron kayong chest type, subukan nyo na. Si upright is madalas ang kapal ng yelo. No, sir? Kaya, dinevelop si upright na merong no frost system. Si chest type, wala kang may encounter na no frost system. No, sir? Kinaganda ni chest type kay upright, si upright, mabilis magbago yung temperatura niya dahil sa pagbukas ng pinto. No, sir? Wala kang makikita nagbebenta ng ice cream na upright ang gamit. No, sir? Chest type lang. Kasi si chest type, kada bukas mo, walang apekto ng temperature. Kasi may bariya, for example, ice cream yung produkto mo. Kasi may bariya temperatura, at bago temperatura ng ice cream, magiging matigas siya, hindi yan foamy. Tama mo ba? No, sir? Naapektuhan. O yun, yung kinagandahan ni chest type, kay upright. Bakit makanita, sir? Bakit nagkaya, parehas na yung mabibuklat, parehas na natin atmosphere? Bakit yung just type kaya? Dahil nga pagbukas mo ng pinto, sir, walang lalabas na malamig na hangin. Hindi katulad ng upright, pagbukas mo ng pinto, drop agad mo. Mahuhulog siya. Oo. Kasi nga, naka-upright siya. Pagbukas mo ng pinto, yung malamig na hangin is magda-down. Papasok naman yung mainit na hangin na mayroong dalang moisture. Kaya bilis niya pumapal. Siguro advisable yan, sir, nung keng maka-aircon yung kaya mo na eh. Yung kwarto mo, Away ang palupanan ni Monterrey. pwede. Pero depende pa rin. Yung mga ano sir, ano yan, yung nandiyan sa press option. Mga ganun din, upright eh. Upright pa rin, di ba? Upright. Yung gamit nila. Pero para siyang chiller lang na gano'n. Yung mga nilalagyan nila. Oo, yun lang. Hindi siya frozen, hindi frozen. Chiller. Parang si chiller lang, chiller. Paano yan, sir? Galing yan sa chest freezer. Tinotog nila yung... Oo. Yung Ay, saka yung Oo. ano kasi, kinaganda, kaya upright yung ginagamit nila for design. Or for, ano. Tsaka para hindi mahirap, sir. Hindi mahirap pag ano kasi pag chest freezer. Oo, maneka pagkalan eh. mo eh. Pagkalan eh. Pero, yung ano nun, sir, is dapat hindi siya frozen, yung nilalagay mo doon. Kasi chiller lang ang gamit natin. Oo, chiller na. No, sir? Water cooler, isa ring produkto natin yan na pwede nyo may gawin, no? Water cooler, water dispenser. Random. No, sir? Combination of heater yan at ng lamig. No, sir? Sa inyo rin po yan, meron din pong refrigerant yan. No, sir? atin ng compressor? Natin ang compressor din. No? May lumabas na lang ngayon yung mga electronic, yung walang refrigerant, kaya lang mahina sa lamig. Mga ano yung re-regulate kasi nung wala yung prayer. Buwan eh. Electronic yan. Gawa yan kaya. Filter. Electronic filter ang ginagamit. Ay, Hindi na usually wala gagamitan- pa. Hindi ako nakikitang... Walang pang-heater muna sa Usually gagamitan na neta karang computer. Karang CPU, karang kay. Baka nitala, water cooler, karang kaida. No, sir? Hindi na may danumita, sir. Hindi na niya rin Oo, danaw. tingnan dalawita. Ngayon, sir, dinevelop nila, nilagay nila sa water dispenser. Kaya lang, mahina siyang maglamig. Dahil nga, meron lang siyang maximum na kaya palamigin. Ang electronic filter. Mas mura ito, sir. Mas mura. Mas mura yan. Wala ka pang pakargang refrigerant. Buwan eh. Kaya lang, mahina siyang maglamig. Makagawa ka baso, wala niya, tibla. Oo. Sir, ganyan sa di compressor, di refrigerator ba? Wah, ilang refrigerant yan. Pachetin yung condenser yan. Check natin yung condenser. Check Matik. yung compressor. Ah. Sir, sinala po ka dyan? Then, ibalo ko gagana lang po niya. Ulit pa tapos sir, po di sira sir. Kasubuhan tayo pa sir. Pwede. Pwede lang check up din kaya niya rin. No, sir. So, ito yung pinagkaiba sa charging. Di ba pag sinabing 134A, gold to 15, tama ba?
150 PSI. Suction and discharge. Running pressure. Naku po, tumingin pa. 150. Hindi pa rin makibesado. Pero R22. R2. 134A. 1348. Di ba pang ano yan? Pasasakyan? Pang rep yan, sir. Rep tsaka sasakyan. Oo, rep pang May sasakyan. PSI. Kapag Maliit lang. ref ang kinakargahan ninyo, 12 to 15 PSI. 175 PSI sa high side. Ah, 12 to 15. Yan. Pero pag gano'n sir, Kapag okay. freezer yan, upright freezer, chest type freezer, 1 to 2 PSI. Maliit lang. Ganun lang yung low side mo. Suction pressure mo, 1 to 2 PSI. 175 PSI sa high side. Kasi ninyo, hindi nagbabago yung 175 po ninyo sa high side. No, sir? Kapag chiller naman yan, sir, chiller, 20 PSI to 35 PSI. Suction na sir. Yes. Bakit magaling yan makalagay kayo ni sir? Bakit specific yan mo kung ito kahit 12. Yan ang magiging problema ninyo kapag nag-base lang kayo dyan, sir. Wala kayong proper training. Yun lang, ano. Sir, makikita po ba sa ano yan? At yung ito sinend mo ngayon, kaya kayo. Ay, May lalabas app sa po. YouTube, Ay, pre. ay, sir, po kayo practice mo. Sa ref, wala kayong makikita ganong pressure. Makikita nyo lang yung karga. Ilang kilo. Kalupan nito sir, may kotse din niya rin makalagay yan. Mga tilang kilo. Okay, basta tatandaan nyo, kailangan nyo ng mas malamig na temperatura, pababain nyo ng pressure. For example, sa chest type freezer, upright freezer, 0 to 2 PSI. Hindi Kung masyado. hindi gano'n, sir, Hindi masyado. maabot kasi yun ng negative 15, negative hanggang negative 30. Tama po ba? So, sir, kapag rest naman, sir, is 0 to negative 15, negative 18, pinakamalamig. Sir, yung magkahit ang ampere ay na? 12 to 15 PSI yun. Ang current na, sir. Current, base pa rin dun sa Magparehuya pa mo rin, sir? oo. Kasi di ba pag digdagan mo yung marakal, sir, magkahit ang kaya? Yun na nga yung pinagkaiba ng chiller, freezer, tsaka ng ordinary ref. Sa Depende. charging, nagbabago yung kanilang PSI. Depende nung nanong kakargan mo na, sir. Ah, Nung chiller yan. Oo. Ay pala. Hindi ba mo sana Basta nung chiller yan, kahit itang ampere na yan naman eh, sir. na? Nung basta chiller yan eh. Nung mga chiller yan, itang ampere ay nakita ang Base current pa rin na. tayo sa amperahe. pero yung puro-puro Pero yung karga yung manaliwa. puro-puro ini ya pinili talaga kay freezer. Freezer yan. Sa mga low cooling or low temperature. R141B yan, hindi tampok yan. Salani. Puro nang sabihin sir, tama yan 300 PSI yan nakarga. 300 PSI high side o standing. Yung standing na ng puro-puro sir 180. 180 Yun yung mga rin yan. Discharge. 180 to 185. Location. Tapos O tala liwaya. 300 yung discharge pressure. Na ito, itang 141B. Sir, suko ka po at Malaya pa eh. Yan o. Delikado ako na yun eh. Suction and discharge. Mga dapat talaga din ako. Balo mo yan. Sir, para ma-monitor nyo yung 175 PSI ninyo. Kapag 1348. Kapag nagbago yung 175 PSI, magbabago siya ng meron kasi tayong saturated temperature na tinatawag. No, sir? Subcooling. Kapag nagbago yung temperature mo or yung pressure mo, magbabago yung temperature mo. Magbabago yung sir, magbabago yung pressure mo. For example, sir, sa 175 PSI na refrigerant 1348 is liquid form yun. Sa high side mo, tama po ba? Sir, discharge pressure, liquid yun. Ngayon, pag nagbago yung pressure mo doon, sir, lumagpas ka ng 175, magbabago yung temperature mo. Or magbabago yung form ng refrigerant mo. Pag nagbago siya into liquid to vapor, tataas yan hanggang 500 PSI. No, sir, magkakaproblema ngayon yung lamig mo. Magbabago yung sistema mo. No, sir, kaya nga po hindi binabago yung 175 PSI sa saturated temperature.
gulo, di ba? Ang hirap ng hirap, di ba? Yun yung kinakabisado. Kaya lang, yung mga veterano sir, hindi na nila kinukuha yung yung high side, low side na lang lagi. No side lagi, maganda. Komplikado po pala yung rep, no, sir? Komplikado yung air conditioning. Tapos ano pa yung air conditioning? Komplikado ang air conditioning, komplikado ang refrigeration. Pero sir, ang part, di ba ito? Anong mas madaling i-decipher o i-observe mo, di ba? Dito, nabubuksan ng ganyan. Mas madali kapag capillary tube ang ginamit. Pero kapag ginamit niya is thermostatic at saka automatic, tinitignan niyo talaga yung high pressure side niyan. Kaya ka rin sa akin, ating ka laging high side. Ating ka laging side blast. Nazar, kasi may violate ang side blast mo, proportion bula, o may violate temperature mo kanita. Pero ito sir, hindi na-expose yung mga ano nito, di ba? Hindi tulad niya naka-expose yung mga capillary tube niya, tsaka yung mga Yung condenser may niya. maliit lang na parte na nakalabas yung capillary niyan, sir. Dito hindi, no? No, sir, kailangan niyo pong kabisaduhin lahat ng refrigerant. Refrigerant temperature, ano yung saturated temperature niya, no, sir? Ano yung discharge temperature, discharge pressure. Sir, nalagyan natin po nitang libro mo sasabihan mo kay Shopee. Kita nga wala rin din. Job. Joy. Tube. Job. G-O-B. Job. Joy Boy. Joy. Job. Question, sir, about topic natin ngayon. Ang topic natin ngayon is no frost, chiller, upright freezer, tsaka water dispenser or water cooler. No, sir? So, same pa rin sila. Meron yung thermostat, merong compressor, merong dumagdag lang si kay no frost, si timer, tsaka si heater. Paano chinecheck to? No. Thermodis. One eh. Binababad yan sa tubig na mainit. No, sir? Tapos, Katulad ng thermostat, binababad yan sa malamig na tubig. Tama po ba? Para mag-automatic. Oo. Ito, sa malamig na tubig. May na tubig naman. Mainit na Yung tubig. heater. Continuity yan. Kailangan may continuity. Pag binabad mo yung sa mainit na tubig, mamamatay yung continuity. No, sir? Yung iba ginagamit nila, heater, heat gun, wag lighter. Hindi katulad nung overload na nilagyan mo ng heat. hit gun. No, sir? Automatic yan. No, sir? Nakuha ko ba? Dito sir, naghihinang din ba dito? Yung tulad dyan, di ba? Pag may leak, hinihinang. Ito, Hinihilang din naman. hinihinang dyan. No. Di ba hindi naka-expose yung iba dyan? Yun na lang Palit na yung yun. dyan. Palit na. Oo. Sa aluminum po ba yan? Usually? Aluminum yan ba siya evaporator yan? Pagka evaporator. Pero pwede bang mag-request rep kita para determine nung lang mga pwesto, Oo. parts. Pwede sir. Baka tinanong mga baklas sir.